Pumanaw na po sa edad na 88 si dating Senator Joker Arroyo. Human rights lawyer si Arroyo noong panahon ng martial law at isa rin sa mga tumulong sa kandidatura at administrasyon ni Pangulong Cory Aquino. Isa sa pinakamatipid na senador pagdating sa monthly operational expenses at isa rin sa dadalawang senador na hindi ginalaw ang kanyang pork barrel. Balikan natin ang kanyang political career at mga naiambag sa lipunan. May report si Tina Panganiban Perez. Isang matapang na human rights lawyer at kritiko ng diktadoryang Marcos. Ganito unang nakilala ng publiko si dating Senador Joker Arroyo. Tumulong siyang ipagtanggol ang mga political detainee gaya ni na dating Senador Ninoy Aquino at Vito Salonga, Communist Party of the Philippines founder Jose Maria Sison at Eva Calao. Ngunit maging si Arroyo, dumanas din ng mga pagpapahirap at torture, nakulong at naospital matapos lumahok sa mga kilos protesta noong panahon ng martial law. Nang isagawa naman ng snap elections noong 1986, nagsilbi siyang abogado ni dating Pangulong Cory Aquino. At nang maluklok si Cory Aquino, itinalaga niyang executive secretary si Arroyo. Bukod dito, humawak pa siya ng ibang posisyon sa gobyerno. Nagsilbi si Arroyo bilang kongresista ng Makati para sa 3 termino simula 1992 hanggang 2001. Sa panahong ito, muling umingay ang pangalan ni Arroyo bilang lead prosecutor sa impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada. Except for his name, he violated every word of his oath. That is why the House has impeached him. That is why the Senate must convict him. Kalaunan ay nahalal at nagsilbi siyang senador simula 2001 hanggang 2007. Nakilala si Arroyo bilang bahagi ng dating Wednesday Group kasama sina Senator Ralph Recto, dating Senador Manny Villar at Kiko Pangilinan. Taong 2012, muling nagkaroon ng tungkulin si Arroyo sa isa na namang impeachment. Sa pagkakataong ito, bilang isa sa mga senator judge sa impeachment ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Isa si Senator Arroyo sa pinakamatanda noon sa Senado, pero isa rin siya sa pinakamasinsin sa batas. Of the prosecution, but you have to be careful. I don't like to appear here as a judge and then I am misled. At pagdating ng paghahatol, isa siya sa tatatlong senador na bumoto para ma-acquit si Corona. Hindi raw sapat ang ebidensya para patalsikin ang punong mahistrado. We wear judicial robes, as you see them, to listen, to ponder, and decide like judges according to law. I cannot imagine removing a Chief Justice on account of a SALN. Today, we are one step from violating the Constitution and passing a bill of attainder. No one can stop us if we do not stop ourselves. Sa kanyang paninilbihan bilang kongresista at senador, hindi niya ginamit ang kanyang pork barrel fund. Isa si Senator Arroyo sa dadalawang senador noon na kailan may hindi tumanggap ng kanilang PDAF. Sa 21 taong paninilbihan niya sa Kongreso, nasa 3 bilyong piso ang pondong hindi niya ginamit. I can continue as a legislator without using it. You are proof na pwedeng maging senador, pwedeng maging mambabata sa bansang ito nang walang pork barrel. Tama po, Senator? Yes. Kilala rin si Senator Arroyo sa kanyang pagiging matipid. Hanggang sa huli niyang termino bilang senador, pangatlo siya sa tinaguriang poorest senator. 3 lang din ang kanyang staff sa Senado. At para sa mga taga-media, maaalala siya bilang si Senator Joker na personal na sumasagot at tumatawag sa pinakamababang staff gamit ang kanyang landline. Kahit hindi na siya senador noong 2013, isa siya sa mga mariing tumuto sa Disbursement Acceleration Program o DAP. Pumanaw si Senator Arroyo sa Amerika noong Lunes matapos ang isang operasyon sa puso. It came as a shocker dahil last we met, nagkape kami and then nakita rin kami noong Enero and ganoon, talagang bibong-bibo. So, nagulat kami dahil wala kaming alam na ailment or whatever. Sinariwa ng mga kaibigan at dating kasamahan ni Senator Arroyo ang kanyang mga iniwang alaala. Joker was a very good friend of mine. We were together in the struggle against the abuses of martial law. He was my mentor and he was always ready
to help me when I needed it most. Depending on which generation you belong to, you will remember him as either one of those who stood up against martial law when it was unfashionable. It was actually even dangerous to do so. Or one of those who, during his time in Congress, also, stood up on principle, whether you agreed or not. At para sa mga nakasama niya sa Senado, hindi maubos sa mga papuri sa mga naiambag niya sa ating bansa. Tina Panganiban Perez, GMA News.